Dumating na po ba sa buhay niyo, mga kapatid, na kayo po ay nagtatanong sa Diyos? Dumating na ba? Na para bang may pag-asa pa ba yung pamilya ko? May pag-asa pa kaya ang bayan namin? Para bang pakiramdam natin parang walang pakialam ang Diyos? Na parang iniisip natin, naririnig pa kaya ng Diyos yung panalangin ko? Di ba? So kapag nakikita natin yung mga pagsubok, hindi lamang sa loob ng pamilya, sa pagsubok sa, lalo ngayon sa Senado, no, sa gobyerno, aging po sila. Ang gulo-gulo. Di mo ba? Ang gulo talaga nila. No, sabi nga ng Bible, they were blinded by the world. Nabulag, natakpan yung kanilang mata ng sanlibutan. Hindi lang, kasi yung, alam niyo yung spirit of greediness. No? Hindi lang sa material na bagay, kundi greediness sa power. No po, sa kapangyarihan. Pero ang magandang balita, mga kapatid, kahit dumating sa panahon na parang hindi kayo napapakinggan ng Diyos, ang sabi po dito ay, ang Diyos ay hindi po nananatiling tahimik sa gitna ng pangangailangan ng kanyang mga bayan. Amen po ba? Yung 2 Chronicles chapter 7, 11-8, makikita natin na pagkatapos maitayo ni Solomon yung pinakamagandang templo sa buong mundo, kahit ngayon, walang papantay doon kasi gold laden. Tuneta niladang ginto, mga kapatid, ang ginamit ni Solomon para sa ating Panginoon. Amen po ba? So, makita natin na pagdating ng gabi, tapos na ang celebration, doon sa chapter 7 verse 1, wala na yung usok ng apoy. Kasi bumagsak yung apoy mula sa langit, sinunog yung mga offering. Wala na po yung apoy, tapos na yung mga choir kumanta. And then yung mga tao po nag-uwian na, yung iba nga siguro nag-sharon, ano? Kasi biro nyo, 22,000 na baka, 120,000 na tupa at kambing ang kinatay. Isipin niyo kung paano uubusin yon, di ba? Pero ganun po sila kung paano mag-worship sa Lord. Ibinibigay yung lahat, yung abot ng kanilang makakaya. Ako, ini-imagine ko lang siguro may nag-samgyup pa doon, may nag-ihaw-ihaw, may nag-barbecue. Di ba? Sa dami, 22,000. Baka pa lang po yun, ha? Tapos 120,000. Kaya yung mga tao nga nung pinauwi, bukod doon sa kinain nila, ang sabi nila, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Di ba? Biriin niyo yun? So dito natin makikita na kapag ang bayan ng Diyos ay nagpakumbaba, nanalangin, hinanap ang mukha ng Diyos, tumalikod sa kasalanan, ang Diyos po ay handang makinig. Sabi niya, makikinig ako mula sa langit. Amen po ba? Handang makinig sa ating panalangin, handa tayong patawarin, at handang pagalingin, hindi lamang yung ating physical disease. Amen? Handang pagalingin yung ating pamilya, yung relationship sa loob ng pamilya, kayang-kayang pagalingin ng Diyos. Amen po ba? Kung tayo susundin lamang natin yung pinagagawa sa atin ng Lord. Amen po ba? So ngayong umaga, mga kapatid, pag-aralan natin yung teksto na binasa natin, tingnan natin kung paano ito nangungusap, hindi lamang po sa bayan, kung hindi sa ating mga sariling tahanan. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung text, yung konteksto ng ating binasa. Sabi po diyan, ating historical context, 2 Chronicles was likely written during the post-exilic period. Ito po yung pauwi na sila, galing sila sa Babylon. Traditionally attributed to Ezra kasi po yung Persian 2 Chronicles wala pong author, pero sabi ng mga writers, ina-attribute nila ito kay Ezra.
yung Jewish remnants, ito po yung mga pabalik na, had returned from Babylon captivity to a ruined Jerusalem. They needed encouragement to rebuild and a reminder of what triggers God's blessing or judgment. And then tingnan po natin yung literary context. This passage occurred immediately after the completion and dedication of Solomon's temple. Nabasa naman natin yan mga kapatid, di ba? Solomon had just prayed for dedication in chapter 6. Kung babasahin niyo chapter 6, simula verse 1 hanggang verse 42, pinanalangin ni Solomon dyan kahit po yung mga taga-ibang bayan, ha? Kahit hindi sila mga Israelites. Sabi ni Solomon, Panginoon, kung yung mga taga-ibang bayan na nagkasala, magpunta rito sa templo na to, manalangin, magsisi sa kanilang kasalanan. Pakinggan mo sila, ha? Patawarin mo sila. Yun ang request ni Solomon. And then chapter 7 opens with fire falling from heaven to consume the sacrifice. Yung atin naman pong immediate context, amen po ba? Chapter 7, 11 to 18 took place at night. God appeared to Solomon privately to give his official evaluation and answer to Solomon's prayer. It marked the transition from the celebration of a building to the daily reality of a covenant relationship. Amen po ba? Amen? So, tingnan naman natin yung structure of the text. Pinagsunod-sunod na po natin kasi baka ako'y ma-wrap up. Sabi po ng transition sa verse 11, amen? Ano sabi po dito? The successful completion of the micro projects, the temple and the palace. Next. Yung divine appearance sa verse 12, God established the temple as a house of sacrifice and heard the prayer. Amen? And then yung reality of crisis, God outlined potential crisis like drought, locust, and pestilence caused by spiritual drift. And then yung ating covenantal formula, verse 13, the famous fourfold path to restoration, humility, prayer, seeking, and turning, and the threefold promises, heal, forgive, and heal. Dali, may gustong bumate. Mamaya ka na. Okay. And then yung assurance. Yung assurance. Sorry po, pasensya na kayo. Birthday ko kasi. Pagpasensyahan nyo na ako. Pagbigyan nyo na ako. Okay? Yung assurance, God pledged His eyes, ears, heart, and name to the physical sanctuary. And then yung ating conditional church, verses 17 and 18, ano po ang sabi dito? God sets the Davidic covenant for Solomon based on integrity, heart posture, and obedience. Okay po? So, ang tanong ko na lang po sa inyo, siguro ganito, para dire-diretso na tayo. Ang tanong ko lang po sa inyo, meron po ba kayong itinatayong bahay ngayon? O nakatayo na? Katayo na. Gaano kaganda ang gusto nyo? Gusto nyo bang magpadala ng mga toniladang ginto para doon sa hagdan? O meron kayong inuumpisahang pamilya? O may pamilya kayo, may problema kayo sa pamilya? Ministry. Meron po ba kayong iniisip na negosyo o trabaho? Po ba? Siguro ang tanong ko na lang po, aprobado ba ito ni Lord? Binabantayan ba ni Lord yung inyong itinatayo, yung inyong pinapangarap? Kasi kung hindi po, darating ang araw, puro na lang tayo regrets. Puro buntong hininga. Amen po ba? Pero tandaan natin to mga kapatid, punta na tayo sa outline para mabilis. Sabi po ng Lord, God hears His people. Amen po ba? Sabi niya, I have heard your prayer. Dapat nating maunawaan, mga kapatid, ang Diyos po hindi bingi. Hindi po siya malayo. Wala po siyang hearing aid. Amen? Kahit ano, lingwahe mo, Ilocano ka, Bisaya ka, Inchik ka, kahit ano ka, kaya kang intindihin ng Lord. Amen? Si Solomon po, nanalangin sa chapter 6, biro niya yung buong chapter 1 hanggang 42, puro prayer yun. Amen po? And then pagdating sa
sa chapter 7, biglang tumugon ang Diyos. Amen po ba? Hindi nagsawa. Lahat ipinanalangin niya, pati nga yung accessory sa loob ng palace. Pinag-pray niya yun eh. Pati yung pangako ng Diyos sa tatay niya. Ano yun eh, binalikan niya yun. Recall niya, Lord, alam mo, may pangako ka sa tatay ko ha. Di ba? May pangako sa tatay ko na hindi mo kami pababayaan. Amen? Minsan, pakiwari natin, mga kapatid, yung prayer natin hanggang kisame lang. Di ba? Bumabalik. Hindi umaabot sa langit. Para bang hanggang kisame lang. Pero, ang sabi ng talata, nakikinig ang Diyos. Amen po ba? Parang ano lang yan eh. Naranasan niyo na bang mawalan kayo ng anak? Yung naligaw lang. Halimbawa, nasa Divisoria kayo, di ba? Hanap kayo ng hanap. Roberto! Di ba? Sigaw ka ng sigaw, oh, hindi mo manig. Eh, biglang sumigaw yung anak mo. Ang daming tao, ha? Papa! Mama! Papi! Anak ko yun, ha? Di ba? Kahit sa karamihan, mga kapatid, yung tinig ng anak mo, kahit maliit lang yan. Pag narinig mo, alam mo, anak mo yun. Di ba? Ganon din si Lord, mga kapatid. Nare-recognize siya yung boses ng kanyang mga anak. Amen po ba? Amen po ba? Ang prayer mo, kailanman hindi po binaliwala ng Diyos. Amen? Pangalawa, God allows discipline. Sabi ng verse 13, when I shut at the heavens, alam niyo, panalangin ni ni Solomon sa chapter 6. Sabi niya, when I shut up the heavens that there is no rain, and just po ang nagsasalita dito, or command locusts to devour the land, or send plague among my people. Amen? Ang Diyos po ay nangungusap tungkol dito sa drought, diba? Locust, pestilence, mga salot. Pinahihintulot po ito ng Diyos. Amen? Bilang disiplina. At kung mapapansin natin, mga kapatid, kung titingnan natin ang talata, kontrolado po ng Diyos ang lahat. Sabi niya, when I shut up the heavens, ibig sabihin, kaya niyang isara yung langit. When I command the locusts, kaya niyang utusan, at kaya niyang magpadala ng salot. Amen po ba? Ibig sabihin, para bang pag-iisipin mo, hindi, bakit ako, pinarurusahan ako ni Lord? Ba't yung panalangin ko hindi marinig? Diba? Tandaan natin to mga kapatid. Yung problema, hindi yan punishment. Amen? Hindi yan parusa. Ito po ay, Ito po ay panawagan ng Lord. Kasi bakit? Nalalayo ka na sa Kanya. Amen? Sabi nung iba, pinapalo ako ni Lord. Totoo yun. Baka nga pinapalo ka na, baka hindi lang palo kailangan sa'yo. Kailangan sa'yo hagupit para magbalik loob ka na sa Panginoon. Amen? Totoo po yun. Totoo po yun. Minsan nakala lang natin, okay lang yun nangyayari sa atin. Pero kung iisipin natin, inaalaw ng Lord yung mangyari sa atin yung mga ganyang pagsubok. Kasi ang goal ng Lord ay relationship. Amen po ba? Hindi siya pumapayag na malayo ka sa Kanya. Amen po ba? Hindi lahat ng hardship, hindi lahat ng pagsubok galing sa kasalanan. Pero madalas, ginagamit ito ng Lord para gisingin tayo spiritually. Amen? Minsan, pray tayo ng pray kay Lord. Pero ang tanong, nagbubukas ka pa ba ng Bible mo? Kinakausap mo pa ba siya? Nagpe-pray ka pa ba? Baka mamaya, kaya ka lang nagpe-pray. Pagkakakain na, ang bilis pa no? Lalo na pag gusto yung ulam. Lord, salamat. Pero hawak na yung tinidor, ha? Nagpe-pray yan, pero Lord, salamat po sa pagkain. Pagpalain po to, amen. Makita mo, sumusubo na. Yes, para bang routine na lang. Di ba? Marami dito sa atin, sa lugar natin. Kapag ang anak ay matigas ang bungo, dinidisiplina na ng magulang. Amen po ba?
Pag matigas ang ulo, dinidisiplina ng magulang yan. Dinidisiplina nila yung anak nila, hindi po dahil galit sila sa anak nila. Dinidisiplina nila kasi mahal nila yung anak nila. Ganon din po ang Lord, ganon din ang Diyos. Dinidisiplina tayo kasi hindi naman galit sa atin ang Diyos. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kung paano nagdidisiplina yung magulang, ganon din po ang Diyos. Amen po ba? Discipline is not rejection, discipline is correction. Pangatlo, God's conditions for revival. Ito yung pinakapuso ng mensahe, mga kapatid. Amen? Ito yung heart of the message. Kahit yung First, Second Chronicles, ito po yung sabi ay heart of the message. Sabi po ng verse 14, if my people who are called by my name will. Amen po ba? Ano yung 4 conditions? Humble themselves. Sabi dito, God's people must recognize their failures. Yung humility, hindi po ito yung mahinhin, ha? Ay, ang humble niyan. Kasi bakit di makabasag pinggan? Eh? Hindi ganun yun. Amen po ba? Hindi ganun yun. Ang humility ay yung pagkilala na ikaw ay nagkamali. Pag amin na, Lord, nagkamali po ako. Patawarin niyo ako. At yung hindi lang basta sorry yung sinasabi natin, nakikita sa puso natin yung pagdadalamhati. Yung kalungkutan ng kasalanan. Amen po ba? Hindi lang yon. And renew their commitment to do God's will. Amen? Yung iba kasi pagka nagkasala, iiwanan ang ministry. Yung iba kasi pagka nagkamali, nagkaroon ng problema, iiwanan ang ministry. Yung iba pagka hindi nagustuhan yung leader sa church, lalabas ng church. Hindi po ganun yun. Amen po ba? Yung humility, yung pagpapakumbaba ay pagkilala na handa kang magpakorek. Amen po ba ron? Amen po ba ron? So, yung humility, sabi dito, is humbling oneself before God, and His word means recognizing one's spiritual poverty. Kinikilala natin yung pagiging, alam nyo, sabi nga nung ano ba yung tawag nila doon sa mga taong grasa, dugyot, masahol pa tayo ron. Kapag ka tayo hindi nanumbalik sa Diyos, masahol pa tayo sa dugyot. Kasi bakit? Wala tayong magagawa maliban na manumbalik tayo sa Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin ng humility, yung total surrender. Lord, suko na po ako. Wala kang nakatago. Amen? Lahat ng nasa iyo, open. Lord, nagkamali po ako, patawarin niyo ako. Yung yabang natin, dapat ibinababa natin sa Diyos yan. Yung ating pride. Ano po? So, ibig sabihin, yung humility ay yung, alam niyo yun? Alam niyo ba, kung balikan natin yung, kung paano nagpakumbaba ang mga Israelites, yumuko sila. Lumuhod yung mukha nila, nandun na, sayad na sa sahig. Ibig sabihin, pinakikilala ng Lord, walang-wala na ako. Di ba? Wala akong kayang gawin. Di ba? Ang Pilipino nga, pag tinanong mo, ay, kamusta ka na? Di ba? Okay lang ako, kaya ko to. Kaya kong ayusin yung pamilya ko. Sabi nga nung matatanda, hilahod na nga, sayad pato ka eh. Ayaw pang umamin eh. Di ba? Yun ang pride ng Pinoy. Kaya ko to. Minsan maririnig mo, ako pa ba? Di ba? Kahit hilahod na, sayad pa. Sayad na, toka, sabi ng matatanda. Narinig niya sa Bulacan. Grabe, sabi. So, hindi lang po itong attitude. Dapat ito ay total submission. Amen po ba? And then, hindi lang kapag ka nag-humble ka sa harap ng Lord, tapos na. Hindi po doon natatapos yun. Yung sinabi mong, Lord, suko na ako sa'yo. Ito yung ingredients ng humility. Sabi, if my people who are called by my name will humble themselves
and pray. Di ba? God's people must pray desperately to Him for mercy. Dapat yung pananalangin natin pagkatapos natin magpakumbaba, nagmamakaawa ka na sa Diyos. Desperately for mercy and must completely depend on Him and trust Him for His intervention. Amen po ba? Umaasa tayo, andun yung ating confidence na kaya kang baguhin ni Lord. Kayang isolve ni Lord yung problema mo sa pamilya mo. Kayang isolve ng Lord kung ano man yung sigalot na kinasasangkutan mo. Amen? Prayer must be earnest and sustained until God answers from heaven. Walang titigil manalangin. Huwag kayong tumigil hanggat hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin niyo sa Kanya. Amen po ba? Pagkatapos niyong magpakumbaba sa Diyos, magmakaawa sa Diyos. Alam niyo po ba yung Lucas chapter 18 verses 1 to 5? Naalala niyo ba yun? Yung isang biyuda at saka yung hukom sa bayan, sabi, walang kinatatakot, hindi natatakot sa Diyos, walang iginagalang na tao. Amen po ba? Ang sabi dito sa verse 2, sinabi, sa isang lungsod may isang hukom, walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. And verse 3, sa lungsod din yon may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking lupain. Ito yung verse 4. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ano sabi ng verse 4? Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Amen? Kada pupunta siya ron, hindi siya pinakikinggan, hindi siya ini-entertain. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa pupunta niya rito. Kuha niyo yun? Ang Diyos po hindi nagsasawang makinig. Kanya lang tayo, nagsasawa tayong magdasal. Amen? Kapag ka binigay, minsan nga magbibigay pa tayo ng ano ba to? Magbibigay pa tayo ng timetable sa Lord Lord, sa ganitong araw pagka hindi mo sinagot yung prayer ko, ayoko na. Iba na lang. Di ba? Pero yung biyuda hindi nagsawa. Sa mahabang panahon, nakiusap siya, nagmakaawa siya doon sa hukom. Pero ano sabi ng hukom? Balik ng balik to, baka mainis pa ako rito, bibigay ko na nga yung hinihingi nito. Ganon din ang Lord. Pag nakita yung ating faithfulness, yung katapatan, yung laman ng ating puso, na tayo talaga ay nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya na kaya niyang gawin yung pinakamabuti para sa atin, gagawin niya yun. Amen po ba? Ibig sabihin, to intercede, to plead, to judge oneself before God. Amen po ba? Walang pride. Ipinakikita mo sa harap ng Diyos yung iyong kalagayan. Amen? Prayer is not informing God. Prayer is aligning ourselves to God. Ina-align natin yung ating buhay sa Diyos. And then seek my face. Amen po ba? Hanapin ang mukha ng Diyos. Sabi ito yung desire ito Alam niyo po ba? Sabi, God's people must diligently turn to God with the whole heart and long for His presence at not just to escape from adversity. Minsan kaya lang tayo nananalangin kasi gusto nating tumakas. Gusto natin na, Lord, pagtakpan mo ako. Parang si bato. Pinagtakpan. Sabi nga nila, obstruction of justice. Si Robin Padilla kasi pinagtakpan si bato, itinakas. Minsan may mga ganun tayong kalagayan sa buhay. Pag nananalangin tayo, gusto natin i-justify ng Lord yung mali nating ginagawa. Amen po ba? Amen po ba ron? Amen? Hindi lang, pag sinabi nating seek my face, hindi lang yung pangalan.
Hindi lang yung mukha. Kung hindi hinahanap mo yung kanyang kabuuan, hinahanap mo yung kanyang holiness, yung kanyang kabanalan. Amen po ba? Hinahanap natin yung katotohanan mula sa Diyos. Hinahanap natin yung katuwiran, yung righteousness ng Lord. Yun ang hinahanap natin. Marami nga tayong kilala sa likod di ba? Kilala natin si Ryan, pangalan lang yun. Si Jessel, pangalan lang yun eh. Pag nakita ko yan sa daan, nakasabi, ay, si Jessel. Pero hindi ko yan kilala talaga. Di ba? Kilala mo ba yan? Kahit nga, yung iba, asawa mo na, hindi pa kilala eh. Di ba? Habang tumatagal. Pero dapat, ano sabi, seek my face, kailangan magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos para lubusan natin siyang makilala. Amen? Hindi mo lang siya kilala sa mukha. Dapat kilala mo yung kanyang kabuuan. Ba't magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos? Amen po ba? Hindi lang siya provider. Siya yung ating relationship. Amen po ba ron? Parang kaibigan lang, lumalapit pagka may kailangan. Hindi relationship ang gusto nun. Transaction. Di ba? Gusto lang niya makipag-transact. Kikita ba ako? Hindi. May makukuha ba ako sa'yo? Wala. Di ba? Hinahanap mo ba ang Diyos? O yung tulong lang ng Diyos? Amen? And then pang-apat po ay yung turn from wicked ways. Ito yung pinakamahirap. Amen? Tingnan nyo bakit ito yung hinuli ni Lord? Ito yung pinakamahirap. Kasi bakit? Minsan sinasabi natin, suko tayo kay Lord, pero meron pa tayong tinatago. And turn from wicked ways, sabi, turn from their wicked ways. God's people must genuinely repent by turning from specific sins and all forms of idolatry and renounce conformity. Amen? Madali ba to? Hirap, no? Alam nyo, ako matagal na akong Kristiyano. Pero alam niyo yung sigarilyo, taon bago ko na tanggal. Pag may naaamoy ako katabi ko, nagyoyosi, bibili ko yosi. Kahit patigil na ako, bibili ko sigarilyo. Wala akong sigarilyo, pero may lighter ako. Sisindihan ko kung wala akong sigarilyo, di ba? Bibili ako ng sigarilyo. Bakit? Para magamit ko yung lighter ko. Pero sabi mo, ayaw mo nang magyosi. Di ba? Ayaw mo na uminom. Pero pag may nagiinuman, tumutulo laway mo. Naglalaway ka. Ano pulutan nyo? Masarap. Ay, patikim Pagtikim na, nauupo na yun. Tagay ka, isa lang Ay, isa lang O isa na lang ang matitira sa case. Di ba? Ubusin mo na lahat. Di ba? Ito yung isa sa pinakamahirap gawin. Amen po ba? Maging totoo lang tayo. May mga Kristiyano pa rin po dito sa atin. Meron pang ganon. Hindi pa huli lahat, mga kapatid. Hindi pa huli. Gracious ang Lord. Amen? Mabiyaya ang Lord. Hahayaan ka muna niya dyan. Kapag kahilahod ka na, kapag sayad na yung tuka mo, kakalabating ka ni Lord. Kaya mo pa ba? Di ba? Minsan talagang china-challenge natin ang Lord Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16, sabi, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Alam niyo, minsan nagpe-pray tayo, Lord, alisin niyo nga po sa akin itong ganitong kasalanan. Diba? Pero ang sabi dito, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos with confidence. Yung tiwalang-tiwala ka ba na kayang linisin ng Lord yung buhay mo? Kayang linisin ng Lord yung puso mo? Di ba? So that we may receive, kasi kung meron kang pag-aalinlangan lumalapit sa trono ng biyaya ng Diyos, malabo kang makareceive ng mercy. Amen po ba ron? Malabo yun. Amen? So that we may receive mercy and find grace
makatagpo ng tayo ng biyaya para matulungan tayo sa panahon ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Hindi lang sorry, kundi may change of direction. Ito yung repentance. Kapag nag-repent ka, tinalikuran mo yung kasalanan, dapat iba na yung buhay mo. Kaso ang nangyayari, tumalikod ka, pero pagka nakaamoy ka, bumabalik ka uli. Di mo ba? Yun ang, kaya sabi nga, ito yung pinakamahirap. Pero may assurance ang Lord na kapag lumapit ka sa Kanya at buong buo ang iyong tiwala, amen, na kayang gawin ng Diyos ang hindi mo kayang gawin, makakatanggap tayo ng biyaya. And tutulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Kapag ka nag-repent ka, dapat iba na direction ng buhay mo. Amen po ba? Dati wala ka namang wenta eh. Di ba? Puro ka lang wento. Walang wenta. Puro yabang. Puro pride. Walang wenta. Pero nung tumalikod ka sa kasalanan, na nung balik ka sa Lord, may wenta na yung buhay mo. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Yun yung repentance. Yun yung pagtalikod sa kasalanan. Kapag ka nagawa natin yan, ano sabi ng Lord? Sabi sa point number 4, God will respond. Amen? God's response. Ano sabi ng Lord? Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen po ba? So yung 4 conditions na yon, kapag ka namit natin, yung revival, yung 3-fold promises ng Lord, ay magkakaroon ng fulfillment ng katuparan sa inyong mga buhay. Amen po ba? Ano sabi? God will turn away His anger from His people. Listen to their desperate cry and be attentive to their prayers. Amen po ba? Ano sabi? God will turn away from His people, His anger, listen to their desperate cry, and be attentive to their prayers. Amen? Ano sabi ng verse 15? Now, tingnan nyo, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Sabi niya, ang mata ko lagi nang bukas yan kapag ginawa nyo yung pinagagawa ko sa inyo. Ibig sabihin, sa bawat oras ng ating buhay, nakabantay ang Lord. Tinitingnan niya kung ano yung mga nangyayari sa atin. And then, sabi niya, my ears attentive to the prayers. Hindi lang po siya nakikinig. Basta, alam niyo ba, basta ka sinabing attentive. Pag sinabing attentive, hindi ka lang nakikinig, inuunawa mo kung ano yung naririnig mo. Ganun ang Diyos. Hindi lang niya basta pinakikinggan yung panalangin natin, inuunawa niya at nararamdaman niya ang bawat iyak ng kanyang mga anak sa panahon ng panalangin. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. So, ibig sabihin, yung first evidence of revival is that God begins to hear and answer our prayers from heaven. Amen po ba? Yun ang unang sign of revival. Evidence. Amen? At nagpapakita siya ng habag sa kanyang tao. Ano pangalawa? God will forgive His people. Second evidence of revival, ang Diyos patatawarin ang kasalanan ng kanyang mga bayan. Amen? I-restore yung favor. Amen? Yung presence ng Lord. Yung kapayapaan, yung katotohanan, yung katwiran ng Diyos, i-restore sa bawat isa sa atin. Amen? Amen po ba? And God will heal His people, cleanse them from their sins, restore His favor, presence, peace. Amen po ba? Amen? Sa panahon natin ngayon, tumutukoy ito, hindi na po sa palasyo, hindi na po kay Solomon, tumutukoy na po ito sa atin ngayon. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Amen? Sabi dito, paghihilumin niya yung mga sigalot sa pamilya. Kung may problema tayo sa pamilya, kung tayo ay magpapakumbaba sa Diyos, mananalangin, hahanapin ang kanyang mukha, tatalikod sa ating mga kasalanan, then I will hear
from heaven. Amen po ba? And forgive their sins and heal their land. Amen po. Pauul na rin yung ating mga kabuhayan. Si Job nga eh. Nawala na nga, buong angkan, nawala eh. Pati negosyo eh. Pati hanap buhay eh. Pero nung magpakumbaba sa Diyos, kinilala yung kapangyarihan ng Diyos, hindi nakinig ko sa kung sino man, ibinalik ng Diyos yung kanyang mga anak, yung kanyang negosyo. Grabe yun. Amen po ba? Yung pananatili at yung pagiging seryoso natin sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos, hindi po yan mawawala ng saysay. Amen po ba? And the Holy Spirit, ipagkakaloob sa atin. Amen? Ito yung spiritual awakening. Amen po ba? And then number 5, yung God's assurance of attention. Sabi po ng verses 15 to 16, sabi niya, now my eyes will be open and my ears attentive to the prayers offered in this place. Amen? Yung pangako ng Diyos, lagi siyang nakamasid. Amen po ba? Kaya hindi tayo makakapagtago. Dito nasusubok yung katapatan natin sa Diyos kapag walang taong nakakakita sa atin. Amen? Doon sa mga ginagawa natin. Amen? Nakamasid siya, binabantay niya yung bawat nangyayari sa buhay natin, sa loob ng pamilya natin, sa trabaho, sa negosyo. Amen? Lagi siyang attentive sa panalangin natin. Ibig sabihin, hindi lang basta nakikinig. Kung umiiyak ka, umiiyak din ng Lord. Kasi bakit? Nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Amen po ba? Nararamdaman ng Diyos yung bawat iyak ng kanyang mga anak. Alam niyo ba yung mga nanay? Sino po yung mga nanay dito? O yung mga nanay to be, huwag kayong mawawala ng pag-asa ha. Basta't manatili lang tayo si Lord. Yung anak ko nga, 41 years old na nag-asawa eh. Nung magkaanak, 42 eh. Di ba? Yung anak niya ngayon, 2 years old yan. Testigo, si Pastor Robert. Nagpe-pray kami, Lord, bigyan niyo ng asawa yung anak ko. Every morning yan, kami nila Pastor Robert. Bago kami dumako sa morning prayer and devotion, nag-usap na kami. Pas, nagkakaedad na yung anak ko. Pag-pray natin, bigyan ng asawa. Kasi kawawa naman eh. Matanda na kami. Sabi ni Pastor Robert, oo nga. No? Sumagot ang Diyos. Binigyan ng asawa. Assistant pastor ng Nabotas AG. Kwan yun, kabats niya yun. Nung magkaasawa, sabi ko kay Pastor Pas, pwede na ako mamatay. Kasi may kasama na yung anak ko eh. Pag nagkakaproblema sa abroad, wala kami magawa ng asawa ko. Kung hindi, pray-pray lang. Tapos sabi ni Pastor, Pas, hindi mo ba hihilingin magkaapo? Oo nga pala, pag-pray natin, Pas, bigay siya ng anak. Pambihira, no? Nung nabuntis, sabi nung doktor, hindi pwedeng magkaanak kasi may mayoma. Pray uli kami ni Pastor, na pastoran eh. Pas, pag-pray uli natin. Bakit? O-operahin din yung anak ko eh. Bakit? May mayoma. Sige, pray tayo. Pray kami. Madalit sabi, sumagot na naman ng Lord. Na-opera siya. Natanggal ang mayoma. Nabuntis. Sabi namin, Lord, thank you, Lord. Sabi ko, Pastor Robert, Pas, pwede bang i-cancel yung request ko na na gusto ko na mamatay. Gusto ko mamakalaro yung apo ko. Diba? Diba? Kinancel. Teka muna, yung apo ko lalaki. Diba? Tuwa tayo eh. Nabuntis. Pambihira. Nagpa-fluctuate yung BP nung anak ko. Sabi nung kanyang doktor, laging, taas baba BP mo, baka pwede na nating ilabas yan. 7 months pa lang. Sabi na, kesa naman kung ano pa mangyari, inilabas. 7 months old. No? Unang-una, tuwa kami ni Pastor, no? Nung nandun na sa ICU yung bata, Nico, no? Nandun sa grabe. Para kang nakakita ng maliit na kuting. Liit talaga, liit. Alam niyo yung anak ko, walang araw na hindi yan bumabalik sa ospital. Yung anak ko,
Lagi ang kahit bagong offer yan, babalik sa ospital, babalik sa ospital. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Yung mga imposibleng hindi natin kayang isipin na mangyayari. Basta't maging tapat lang tayo sa pananalangin natin sa Diyos. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala. Lalo yung bago kong kakilala dyan sa likod. Huwag kayong mag-alala. May panahon, di ba? In His time. Kasi pag yung in His time ang ginamit ng Lord, sigurado, beautiful time. Di ba? Palakpakan nga natin si Lord. Alam po ba? Alam niyo yung mga nanay, yung mga nanay, yung mga lalo may maliit, Alam niyo sa gabi, kahit tulog na tulog yan, alam ni Pastor Edmar yan, kahit ang himbing-himbing ng tulog, pag umiyak yung anak, gising. Di ba? Kahit yung mga katabi, tulog na tulog. Yung tatay nga, naghihilig pa. Pero yung nanay niya, di ba, gising na. Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo yung mga nanay, nakatune na yung boses ng anak nila sa tenga nila. Kumbaga sa radyo, naka-channel na yan. Pag binuksan mo sinaksak mo yung power, lalabas yung channel. Yung kagad. Ang mga nanay, ganun. Pag iyak ng anak, gising yan. Amen po ba? Ganun din ang Diyos. Pag iyak mo, gising ang Diyos lagi. Pag iyak mo, alam ng Diyos yung panalangin mo. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ulit si Lord. Amen po ba? And then yung God's covenant blessings are not automatic. Hindi po automatic yan. Nakadepende yan sa ating obedience sa Lord. Amen po ba? Sana nga, meron kami pinag-uusapan ni Pastor. Ang UAE po kasi nag-open ng 1-year visa residency. Hindi ka na exit. Hindi ka na exit. Renew ka lang na renew. Kung ayaw mo gusto mo, doon ka na mamatay, mag-renew ka lang. Doon ka na lang. Sabi na Pastor, sana makarating ako doon. Oo nga, pag pumunta ka doon, mag-umpisa ka na kagad ng small group. Kasi overage ka na eh. Hindi ka na tatanggapin doon. Bilhin nyo, 47 na ako ngayon. Di ba? Biglang tumahimik eh. Di ba? Sabi niya, sige, pag-pray natin. Sana makapag-umpisa tayo doon ng small group. Di ba? Doon sa UAE. Amen? So, ang ginin natin yun. Amen? So, sabi dito, God's covenant with Solomon. Ito yung covenant. Di ba? Ano sabi dito? God reaffirms the Davidic covenant. Solomon's throne depends on obedience. Yung trono ni Solomon ay mananatili lang yan kung siya ay mananatiling sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Obedience secures blessing. Disobedience brings downfall. Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sigurado. Naniniwala kayo dyan? Yung bang sinasabi ng Diyos, I will hear from heaven, naniniwala kayo ron? Amen. Naniniwala tayo doon, pinakikinggan tayo ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, sigurado, pero kailangan niya ng ating cooperation. Pag walang cooperation, wala tayong mapapala. Hindi lang yon mga kapatid. Mayroon ding leadership responsibility. Amen? Leadership, lalo na mga tatay. Mga tatay, napaka-importante po ng leadership ninyo sa inyong pamilya. Amen po ba? Yung obedience ni Solomon ay naapektuhan ang bansa. Amen po ba? Yung leadership ng mga tatay will affect hindi lang yung kanyang asawa, kung hindi yung kanyang mga anak at yung mga taong nakapaligid sa kanya. Amen po ba? Hindi lang yun. Yung leadership ng mga tatay, yung being obedient sa Lord, nakaka-apekto sa church. Amen? Kapag sa church, ang leadership ng mga tatay ay baksak, mahina ang iglesia. Naniniwala kayo ron? Bakit? Kasi mga tatay, hindi lang po tayo haligi ng tahanan natin.
haligi din po tayo ng iglesia. Amen po ba ron? So yung ama o yung anang tahanan ay may pangakong reward sa anak kapag tinapos yung homework. Amen po ba? Sa ating conclusion, this passage shows us a clear truth. We want God's promises but often ignore God's conditions. Amen? We want healing, blessing, restoration, but God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen ba? Mga kapatid, eto, makinig kayo. Yung pangako ng 2 Chronicles chapter 7, hindi lamang po para sa templong bato. Amen? Kung hindi para sa atin. Totoo yung sinabi ni Lord kay Solomon, yung mata ko, puso ko ay nandito palagi. Amen? Mga kapatid, itong church natin ay darating ang araw, maglalaho din to eh. Di ba ba? Pero ang sabi ng Lord, yung mata ko at puso ko ay laging nandito sa lahat ng panalangin na iyo offer dito. Ay, wala ba kayo? Amen po ba? So, pero ang problema, ito ang problema mga kapatid, hindi kinaya ni Solomon at ng Israel na panindigan yung kondisyon. Amen? Tinalikuran nila si Lord. Giniba yung templo. Nahati ang bayan, ang Israel. Amen? Kaya kung titigil tayo dito hanggang verse 17 to 18, mawawalan tayo ng pag-asa. Nakuha niyo ibig sabihin? Mawawalan tayo ng pag-asa. Amen? Kasi tayo rin ay katulad ni Solomon. Paulit-ulit tayo nangangako kay Lord, pero paulit-ulit naman tayo bumabalik sa kasalanan. Amen po ba? Ilang beses na ba tayo nangako kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung umasenso, diyan ka muna, Lord. Di ba? Diyan ka muna. Busy ako. Wala akong panahon. Alam niyo ba kung ano sinabi sa John chapter 2 verse 19? Sabi dito, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw, muli ko itong itatayo. Hindi po gusali yung binabanggit ni Jesus Christ dito. Si Jesus po mismo yung tunay na templo. Andiyan pa po ba kayo? So si Jesus yung fulfillment ng 2 Chronicles chapter 7. Si Jesus po. Siya yung tunay na sumunod sa kondisyon ng Diyos. Amen? Si Solomon po nabigo eh. Kung babasahin nyo yung mga sumunod na chapters, nabigo si Solomon eh. Di ba ba? Pero si Jesus, pakinggan nyo, si Jesus, sa buong buhay niya, siya po yung nagpakumbaba. Amen? Siya yung nanalangin. Siya yung naghanap sa mukha ng Diyos. Amen po ba? Sumunod siya hanggang kamatayan. Siya yung tumanggap ng hatol para sa atin. Siya yung giniba, sinira, minura, sinampal, ipinako sa krus dahil sa ating pagtalikod sa Kanya. Amen? Kaya yung parusang dapat sa atin, ibinuhos ng tatay niya dun sa anak. Amen po ba? Andiyan pa po kayo? So ngayon, tayo na ang binabantayan ng Diyos, hindi na yung templo. Nakukuha niyo po ba? Tayo na yung binabantayan ng Diyos. Dahil kay Kristo, dahil kay Jesus, tayo na yung templo. Sabi ng unang Korinto, hindi niyo ba alam na ang katawan niyo ay templo ng banal na Espiritu? Amen? Hindi na kayo may-ari niyan. Binili na kayo sa isang mahalaking halaga. Amen? So, hindi dahil perfecto tayo mga kapatid, kundi dahil ang dugo ni Jesus ang nagbigay ng assurance na ang mata at puso ng Diyos ay nandito lang palagi sa atin. Amen po ba? Ang tanong ko po ganito. Ang tanong ko po, hindi lang
Sumusunod ka pa ba? Hindi na po yun. Naniniwala ka na ba na si Jesus Christ ang sumunod para sa'yo? Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Hindi na tanong kung sumusunod ka pa ba. Pero kailangan paniwalaan natin, si Jesus ang siyang sumunod, nagpakumbaba, nanalangin, hinanap ang Diyos para yung parusang para sa atin, siya ang tumanggap. Amen po ba? So kung oo, naniniwala ka kahit madapa ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung kasalanan mo, yung kapalpakan mo, dinala na ni Jesus Christ doon sa krus. Kasama na siyang napako doon. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin si Lord? Pwede po bang naniniwala man kayo o hindi? O ito yung oras na gusto mong isuko kay Lord yung buhay mo. Bago ka man, datihang Kristiyano ka man, wala pong exempted dito kasi lahat tayo nagkakasala pa rin. Amen po ba? Pwede po bang hindi naman ako tatawag dito sa altar. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po bang tumayo? And then, isahan, ilapit natin yung ating mga sarili sa Panginoon. Aminin natin yung ating kakulangan. Aminin natin yung ating kahinaan. Aminin natin na wala tayong kayang gawin maliban na samahan tayo ng Lord. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay dumulog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, kinikilala po namin na marami po kaming pagkukulang sa iyo. Marami po kaming kasalanan. Marami po kaming nagawang hindi kalugod-lugod sa aming kapwa, higit sa lahat sa iyo. Lord, narito po kami, nagpapakumbaba, nagbubukas ng aming puso, ng aming buhay. Siyasatin mo po kami, Panginoon. At simula po sa oras na ito, muli, Panginoon, tinatanggap ka po namin sa aming buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat araw, nagigising kami, Panginoon. Maranasan namin ang biyaya mo. Maranasan namin ang kapangyarihan mo. Gawin mo lamang po kaming pagpapala, Panginoon. Lalo na sa mga ama ng tahanan. Maging pagpapala sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa trabaho, saan man, Panginoon. Maging pagpapala po yung aming mga buhay para sa iyo. Kahit sa oras na ito, Panginoon, isinusuko po namin sa iyo ang lahat-lahat. Yung aming kataasan, yung aming kayabangan, Panginoon, yung lahat ng bagay na hindi kalugod-lagod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Kahit Panginoon, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito ay maging gabay namin upang makapagbalik kami ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Muli, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga papuri, pasasalamat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.